Yo, what's up mga kagunting? Kumusta kayo? Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Napakatagal po nating hindi nagkita. Yan. Dahil, yan. Nakita nyo naman po yung ating trabaho. Itutuloy ko rin lang po yung pagtuturo tungkol dun sa mga paggugupit. Dito po ako, dala-dala ko po yung aking mga gamit. Yan, may gamit po ako dito. At ay, yan. Meron din po tayong dalang merienda. Yan. Nagdala na rin po ako ng merienda ko. Ayan. At may ngangaan din. Tubig. At dala-dala ko na rin po yung aking dalawang razor. Ayan. Siya nga pala mga kagunting yan. Pag-aaralan natin ngayon yung aking inire-recommenda sa inyo na mga DIY na clipper. Yan. Sana po makatulong itong ating video para sa mga gustong matutong magupit. Itong mga kagunting, itong ipapaliwanag ko na ito po yung solusyon dun sa mga walang pambili ng clipper. Ito po ay mga pwedeng hingin ninyo at gawin ninyo. Napakadali lang po nito. At napakaganda pang gamitin. Yan. Huwag po kayong mag-alala dahil formative po yung ating ipapaliwanag. Ang napakaganda po nito, napakalaki po ito ng pagkakaiba ng mga standard na clipper na ginagamit natin. Although ito ay DIY, pero para sa akin, kaya ko itong ipagsabayan sa mga magagandang uri ng mga clipper. Dahil ang pinagbabasihan lang naman dyan is yung charge ng battery, yung lakas ng makina, yung talim ng clipper na blade. Yan lang naman po eh. At ang problema, kumbaga ay sa board, wala tayong po problemahin sa board kahit tanggalin natin ang board is okay lang. Tapos yung switch niya is on off lang. Yan talaga ay effective yan dahil proven ko na yan dahil yan po ay mga ginagamit ko sa aking barbershop araw-araw. At namomonitor ko naman po kung gaano katagal o tumatagal yung battery. Kahit pa medyo luma na yan, basta pag nakargahan, madali lang din naman siyang ipalitan. Yan. Okay mga kagunting, ipapakita ko sa inyo kung yung aking mga clipper. Ito ay dalawa lang po itong dala kong clipper dito sa bundok. At ito po yung standard na clipper. Tapos ito naman yung DIY clipper na aking ginawa. Okay mga kagunting, teka, iset ko muna tong cam dahil walang taghawak. Alam nyo naman po yung area ko. Napakaganda. Green yung ating background. Kasi wala naman tayong mga studio na shop. Basta para sa akin po, pasensya na kayo dahil napakatagal ng ating pagbablog. Okay, set natin. Yan, naiset ko na po. Hindi naman po hadlang yung ating gagamitin kung saan man tayo banda. O tingnan nyo po yung stand ko. Yan, nakatusok lang po yan sa palapa ng niyog. Yan. Para basta makapag-share lang po tayo sa mga gustong matutong maggupit. Sana makatulong itong ating gagawing video. Ayan. Okay. Ayan. Ito nga pala mga kagunting yung aking dala na standard na clipper. Pamilyar na rin po siguro kayo dito dahil ito ay W mark. Ito po yung bagong W mark nila is nasa 2,200 mAh din siya, is 3.7 volts at meron siyang 7.92 watts. Ito po ay napakalakas na razor clipper. Ito po yata nagkakahalaga ng mga 1.9 sa Shopee. Yan. Meron din po siyang indicator charger. Yan. Kaso nga lang po wala po siyang monitor para sa charging niya na digital. Ayan. Okay mga kagunting, ito yung standard at ito naman po yung aking fabricated DIY clipper. Yan. Ito po ay gawa po ito sa mga driftwood. Tinatawag po nila. Ibig sabihin, galing po ito sa mga antik na kahoy. Siguro, mas matanda pa po talaga sa akin ito. Dahil ugat lang po ito ng kahoy. Ito po ay mulawin. Yan. Alam nyo po ba mga kagunting kaya ako gumawa ng ganito? Kasi ito po yung naisip ko na solusyon para dun sa mga may mga sirang clipper. Kaya pa naman po ninyo siyang gawin. Yan. Papakita ko po sa inyo yung pagkakaiba. Is not removable battery. Ito naman po ay removable battery. Pwede po siyang itulak dito sa likod para matanggal yung battery. Yan.
Dito po kasi sa amin ay uso dito yung brownout. Yan. Ayan po, sinasalpak lang po natin yan. Yan. Then pag nalobat na po, kung mayroon po kayong battery, pwede nyo lang po siya ditong ilagay. Yan. Pangalawa po, ang kanyang chargers ay ito po. Napakatindi po ng problema ng mga may clipper dito pag charger na. Yan, namang problema sila. Kalimitan po dito nasisira yung mga switch. Yan. At ang papakita ko naman, ang switch naman po nito ay heavy duty na. Talagang mahirap na po itong masira. Depende na lang kung puputulin yung wire. Ito po yung kanyang switch is a ground. Ground lang po yan. At ididikit nyo lang po yan dito. Yan. Oh. Pag dumikit po yan dito, aandar na siya. Yan. Pangalawa po, na pagkakaiba niya, pangatlo pala. Ito po ay nakalabas ang makina at ito naman ay nasa loob. Yan. Nakikita ninyo po yung makina. Replacement din po ang makina nito. Pag ito po ay nasira, tutuklapin lang po ito. Itong ibabaw na ito. Tapos tatanggalin yung dynamo. Then ilalagay ulit yung panibago. Yan. Tapos ang pangapat po na pagkakaiba nito, ito po ay may harang dito sa harapan. At ito naman pong isa wala. Napakalaki po ng tulong nito. At ito ay napakaganda ng purpose niya kung bakit ko ito naisip. Dahil ito po kasing nandito ay number 1 po ay sumasagko po ito sa tenga pag dito po kayo naglilinis. At ang pangalawa naman po, sumasagko din po ito sa mga buhok na mahaba, itinutulak po niya, hindi po nakakapasok yung buhok. Kagaya po dito. Pag mahaba po, hindi po nakakapasok po dito yung buhok. Dito sa amin kasi napakahaba ng mga buhok at yung iba nga ay kulang sa ligo, kaya mahirap suklayin. Mahirap pumasok sa talim. Kaya ito po, ang nangyari dito, ang ginawa ko ganito. Nakalabas na lang po, pasok po lahat ng buhok dyan. Although ito ay madaling marumihan, pero madali lang din naman linisin. Trabaho naman natin maglinis ng clipper eh. Pagkatapos, dinisin, tapos langisan. Yan. At ang pang-apat po na pagkakaiba nito ay hindi na po siya isinasaksak sa puwit. Sinasaksak, tinutusok. Ayan, may tasukan po ang puwit nito. Ito naman wala. Ayan. Kaya pag nalobat po, pwede nyo pong tanggalin at pwede nyo rin lagyan agad. Hindi na po kayo maghihintay ng 3 hours o 4 hours o anuman yan na oras para sa time limit ng charging. Wala na po. Pwede nyo na siyang isalpak. Then, kagandahan po nito, may sarili na po akong korte. Nakakaayon na po ito sa kamay. Ayan. Marami pa pong pagkakaiba nito na pwede kong ipaliwanag sa inyo dahil yung alignment ng blade nito magkakaiba din. Ayan. Okay mga kagunting, ang pinaka-special sa clipper na to, removable battery at madali nyo pa siyang palitan, yung makina, tapos no board. Ang no board po kasi ay napakalakas po yan, umandar is direct motor. On-off lang po tayo. On-off lang, on-off. Yan. Kasi po ito, may board po ito. Pero na-try ko na po ito na walang board, napakatagal nito. Sa maghapon hindi nyo kaya itong ubusin ang karga niya. Makikipagpustahan ako. Huwag nyo lang paandarin na hindi nyo ginagamit. Okay mga kagunting, maraming salamat po at sa susunod po ulit, ipapaliwanag ko pa po ulit yung kanyang pagkakaiba ulit sa susunod. Hanggang sa muli po, Rex87. Yan. God bless po sa ating lahat at sana po makatulong po yung ating simpleng video o tutorial para sa ating video na to. Okay mga kagunting, sa susunod po gagawa po ako ng mga dripwood na gawa sa clipper na pwede nyong sundan. Kung wala po kayong mga dripwood, gagawa tayo ng kawayan o mga standard lang na kahoy. Yan. Kaya abangan nyo ako sa susunod nating video. Welcome back po sa ating YouTube channel at welcome din sa mga baguhan dyan. Kita tayo soon sa ating video ulit. Ingat pong palagi at God bless po.